Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Exclusive, libo-libong nabiktima ng lindol sa Clarin, Bohol. Nagpapasaklolo na. Asukal, inuulam na lang ng karamihan. Pag hindi ko nakapunta doon, hindi ko natawagan sa pamilya ko, siguro patay na yung dalawang anak ko, ma'am. Ma'am, sana naman, maintindihan niyo kami. Ilang biktima ng lindol, inireklamong umunoy hindi patas at kawalan ng sistema sa pamamahagi ng tulong. Ilang politiko, tila kinukontrola daw ang relief goods. Exclusive, makasaysayang Baclayon Church na matinding napinsala ng lindol, masisilip na. Bilang ng namatay sa lindol, nasa higit 150 na. Halaga ng pinsala sa infrastruktura, aabot naman sa halos 200 milyong piso na. Tutukan, video ng stampede sa isang auditorium sa Pinamungahan, Cebu sa kasagsagan ng lindol. 3 patay habang 30 sugatan sa insidente. Ilang kandidato sa barangay elections humabol sa huling araw ng paghahain ng COC. Pangulong Aquino nasa South Korea na para sa 2 araw na state visit. Mga Pinoy doon tutulong sa mga biktima ng lindol. Pag-araro ng isang delivery truck sa bakod at mga sasakyan na CCTV patrol. At Carrie Star, Chloe Grace Moray, bilib sa armas na Pinoy na balisong. I love learning that. I really wanted to buy one. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Mayong gabi, bayan. Mula pa rin dito sa probinsya ng Bohol, patuloy na nagpapatrol ang buong pwersa ng ABS-CBN News. Pagkatapos po ng magnitude 7.2 na lindol na yumanig dito sa Central Visayas at naramdaman din sa mga kalapit na probinsya sa Mindanao noong Martes. Nakatayo po ako ngayon dito sa likod ng gumuhong St. Peter the Apostle Church na mas kilala bilang Lubok Church. Isa ito sa mga simbang diniklara bilang National Cultural Treasure. Ang simbang ito ay mahigit na 4 na taon na mula nang itayo at ngayon halos wala na pong natira sa simbahan. Ang simbahan ng Lubok ay isa sa mga paboritong dayuhin ng mga turista at dito rin po kumakanta ang tanyag na Lubok Children's Choir na marami ng karangalan na naiuwi sa Pilipinas. Samantala, nagpapasaklolo na ang may libo-libong residenteng nabiktima ng lindol sa bayan ng Clarin sa Bohol. Asukal na lamang po ang inuulam ng iba nating o ang habang nalalabi na lamang ay 5 kahumpo ng tubig ang natitira para sa buong bayan. Live mula at exclusive sa Tubigon, Bohol, nagpapatrol si Ron Gagala. Ron, yang bang pinuntahan mong bayan ay isolated na yung lugar at gaano kalaki ang naging pinsala? Kabayan, hindi naman isolated itong bayan ng Clarin, pero matindi rin yung pinsalang tinamo nito mula sa lindol. At wala pang dumarating na relief goods sa lugar na yan, kabayan. Sabi sa atin ng mga residente, tayo pa lamang yung kauna-unahang news team na nakarating sa komunidad ng Isla Verde kung saan nakakaranas ngayon na matinding pagkalam ng sikmura. Noong una ay hindi mawari kung bakit sinasalubong ang ABS-CBN News Team ng mga taong galing sa isang eskwelahan ng Bonbon sa Clarin, Bohol. Mga residente pala sila ng Isla Verde na ngayon tumitira sa lupain ng eskwelahan.
Pero higit pa riyan ang gusto nilang ipakita. Ito, walang laman. Walang laman. Wala nang kalaman-laman ang mga kaldero nila mula nang lumindol noong Martes. Hindi pa kami nakasimulan ng kain dahil walang tubig, walang bigas, walang ulam, walang rasyon. Tatlong araw hindi nakakain kay walang nagsulong. Sa higpit ng pagkalam ng sikmura, tinitiis ng ilang magulang na ipakain sa mga bata ang pinaghalong kanin at asukal. Ang ulam niyo ho ay asukal. Oo, kasi wala naman kami pang ulam eh. Wasak na wasak ang kanilang mga bahay. Si Francis, laking pasasalamat na nakuha nila ang natutulog nilang mga anak sa kama ilang segundo lang bago bumagsak ang kanilang pader. Pero dahil hindi siya makapasok, problema niya ngayon kung may trabaho pa siyang babalikan sa Cebu. Ma'am, ito yung nangyari, ma'am. Pag hindi ko nakapunta doon, hindi ko natawagan yung pamilya ko. Siguro patay na yung dalawang anak ko, ma'am. Ma'am, sana naman, maintindihan niyo kami. Ito nga ako, ma'am, hindi pa nakabalik sa trabaho, ma'am. Nandun nga yung iniwan ko, ma'am, kasi inuna ko yung pamilya ko. Hindi nalalayo sa sinapit niya ang ilan pa niyang kapitbahay na umaasa na lang ngayon sa tulong ng iba, gaya ni Leticia na umiiyak dahil wala nang mapakain sa 5 niyang anak. Naglugaw lang kami, sir. Para lang kami kuan kami gamay nga pagkaon. Limitado ang kakayahan ngayon ng kanilang alkalde. Ipinakita niya sa amin ang lalabing 5 na lang na kahon ng tubig at 50 sako ng relief goods na pagkakasyahin sa mahigit 1,000 pamilyang nasalanta ng lindol. Kailan na lang po yung tubig? Hanggang ngayon or hanggang bukas ng umaga. Ang tubig po ninyo? Ang tubig na iinumin. But we're hoping na meron daw ipapadala yung provincial government natin. 3 ang namatay sa bayan ng Clarin, 3 ang nawawala pa at hindi mabilang ang mga sugatan mula sa mga gumuhong bahay. Maging ang kanilang simbahan, tinibag din ng pagyanig. Kung titingnan, sa harap ay mukhang walang nasira sa simbahan ng Clarin, pero harap na pader na lang din pala ang natira sa makasaysayang simbahan. Yung 3 nawawala kabayan, ito ay mga residente dito sa may Isla Verde o bahagi ito ng barangay Villaflor na natabunan ng landslide. Pero hindi pa makuha kabayan yung kanilang mga katawan, yung kanilang mga bangkay at hindi alam kung sila'y buhay pa o patay na dahil unang-una, walang rescuer na nakakarating pa sa lugar. Pangalawa ay napakadelikado pa ng lugar na puntahan sa ngayon dahil ito ay nasa kalagitnaan ng kabundukan at nararamdaman pa rin yung malalakas na aftershocks. Kabayan. Salamat, Ron Gagalak, live mula pa rin dito sa Bohol. Samantala, dumadaing na rin ng kulang sa pagkain ang mga residente ng ilang pambayang isolated dito sa Bohol. 20 sinkhole naman ang natagpuan sa bayan ng Calape. Lumitaw ito sa kasagsagan ng lindol noong Martes. Nagpapatrol si Hernel Tokmo. Muling inikot ng ABS-CBN News Team ang ilang bahagi ng Bohol na lubhang naapektuhan ng lindol. Mula sa Himpapawid, makikita ang pinsalang tinamo ng St. Michael the Archangel Parish sa bayan ng Clarin. Tanging harap na lang ng simbahan ang nakatayo. Nasira din ang San Isidro Labrador Church sa karatig bayan ng Tubigon. Makikita rin ang dami ng lumikas sa evacuation center. Kita rin ang paghingi ng saklolo ng ilang residente na naglagay pa ng salitang help sa kalsada. Paglapag namin sa bayan ng Tubigon, sinalubong kami ng mga residente. Iisa ang daing nila, ang kakulangan ng supply ng pagkain sa kanilang lugar. May ilang nagrereklamo na hindi patas ang pamamahagi ng tulong. Kasi may akong duulong na pag-abot na ko sa nang hatag. Kwento ni Aling Virgie, hindi pa sila nakakuha ng relief goods. Sinisisi niya ang kawalan ng sistema umano sa pamamahagi ng tulong. Sabi niya, tila kontrolado din ng mga politiko ang relief goods. Pero kahit papano, ay may natatanggap naman na tulong ang mga residenteng nasa evacuation center.
Daan-daang mga pamilya ang nandito ngayon sa field ng Tubigon Central Elementary School. At sa ngayon, kanya-kanya ang kanilang pinagkakaabalahan. May naghahanda ng pagkain at may nag-aayos pa ng tent. Tila normal ang kanilang pamumuhay dito. Pero umaasa silang sana'y matapos na ang serye ng aftershocks at sana'y mabigyan sila ng sapat na tubig at pagkain. Sa ngayon, ang tent na ito ang magsisilbing bahay ng pamilya Mejillas. Dahil wala na silang mauwian, matapos wasakin ng lindol ang kanilang bahay. Napaiyak si Maria Ana sa hirap ng kanyang naranasan matapos ang lindol. Napuntahan din ng news team ang Panggangan Island sa bayan ng Calape. 2 sinkhole ang natagpuan sa likod at harap ng paaralan. Lumitaw ito sa kasagsagan ng lindol noong Martes. May lalim itong 15 talampakan. 85 siguro % ng mga bahay dito at saka yung paralan namin, National High School, sira. Mahigit 15,000 pamilya ang apektado sa lindol sa bayan ng Calape at Tubigon. Nanawagan sila ngayon na sana'y maabutan ng tulong. Hernel Tokmo, Patrol ng Pilipino. Inulang kanina naman ang mga pasyenteng pansamantalang inaalagaan sa may parking lot ng nagkabitak-bitak na ospital sa Bohol. Minamadali naman ang pagsusuri sa katatagan ng mga gusali dito. Live mula sa Baclayon, Bohol, nagpapatrol si George Carino. George! Kabayan, upo ng NCCA itong Baclayon Church. At ayon sa grupo, mukhang may paraan pa naman para maayos ito. Bukod kasi sa kahalagahan nito sa mga mananampalatayang Katoliko dito sa Bohol, may papel din ginamparan sa kasaysayan ng ating bansa. Itong gusaling ito na dati naging tuluyan ng mga paring Hiswitan dayuhan na unang namalagi dito sa Bohol at nagpatayo nga nitong simbahang ito noong 1727. Malaking halaga ng pera ang tiyak na kakailanganin para maitayong muli kundi man maibalik sa dating itsura ang mga simbahang katulad dito na sinira ng lindol. Ayon sa NCCA, 6 na simbahan dito sa Bohol na deklaradong National Cultural Treasure ang grabing napinsala ng lindol. Magpupulong mamayang gabi ang grupong pinadala dito ng NCCA para malaman kung paano idudulog sa pamahalaan ang sitwasyon. We're trying to find the silver lining, trying to find na may hope dito. And nakikita naman natin na kahit paano, meron tayong dahilan para umasa na may magagawa tayo sa restoration work. Pero may mga gusali dito sa Bohol, katulad ng ospital na ito, na agaran ng pangangailangan na masuri para malaman kung pwede na ulit magamit o hindi pa. Sa CCTV video ng ospital, makikita ang mga nakakakilabot na sandali noong Martes ng umaga habang nililindol ang ospital. Inuga ng lindol kahit ang nakaparadang sasakyan sa labas ng ospital. At nang humupa ang pagyanig, saka palang inilabas ang mga pasyente. Sa parking lot sila inaalagaan ngayon. Pero pag umuulan, napakatinding hirap ang dinaranas ng mga pasyente. Kahit ang medical staff na nakaranas din ng lindol, pero hindi tumigil sa pag-aalaga sa mga pasyente. Ginagawa na lang ng paraan ng Tagbilaran Community Hospital para maalagaan ang mga taong nasaktan sa lindol. Sa earthquake, dito namin evacuate tapos nag-set up kami kagad ng mga tents para sa kanila. Then tapos dandahan yung mga supplies na biniprepare na namin. Isa sa mga pasyenteng nandito ngayon ang 17 anyos na si Zediza Barbanida. Napilayan siya ng madaganan ng bahagi ang tirahan nila na gumuho. Nang bumaba daw siya sa unang palapag nung lumindol, niyakap siya ng nanay niya nang saktong bumagsak ang ikalawa at ikatlong palapag ng gusaling tinutuluyan nila. Sinalo ng nanay niya ang bigat ng buong gusali na dadagan sana sa kanya. Sinakripisyo ang sarili para makaligtas ang anak. Sabi nga ng papa ko kung hindi niya tinakpan yung paa ko, baka pati ako matay rin. Sinalo niya talaga yung buong building para sa akin eh. Di pa niya madalaw ang burol ng kanyang nanay na hanggang sa uling sandali ay inialay ang buhay para sa anak.
Marami pang lugar dito sa Bohol na may mga kwentong katulad ni Zedisa na hanggang ngayon ay patuloy na naghihirap dahil sa nangyaring lindol. Unti-unti sinisikap ng lokal na pamahalaan na mahatira ng tulong yung ibang lugar katulad na lamang ng San Isian na nasalanta din ng lindol. Kanina dumalaw dito si Vice President Jejo Marbinay kasama ang anak si Senador Nancy Binay at binanggit ng Senador sa pagdalaw dito sa Baclayon na nakausap na niya si Governor Edgar Chato at sinabi niyang meron silang pinag-usapang detalye tungkol sa pag-ibig housing kung paano makakatulong dito sa mga kababayan natin. Sa panig naman ni Senador Binay ay binanggit niya sa panayam na sisikapin niya po Senado para matulungan ang mga taga-Bohol na nilindol nga dito. Kabayan. Salamat George Carino live mula sa Baclayon, Bohol. Samantala, itinama ng PHIVOLCS ang nauna nilang tinukoy na epicenter ng lindol na tumama sa Bohol. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, hindi sa Carmen kundi sa may munisipalidad ng Sagbayan ang epicenter ng lindol noong Martes. Paliwanag ni Solidum, itinuwid nila ito matapos mas mapag-aralan ang mga datos base sa pinsala sa mga lugar na apektado ng lindol. Mas matindi ang pinsala sa Sagbayan kumpara sa Carmen na tumutugma sa pagbabago ng lugar ng epicenter. Hindi rin inaalis ni Solidum ang posibilidad na ang lindol ay nagmula sa isang hindi pa natutukoy na fault sa isla. Nagsasagawa na rin sila ng field work para pag-aralan ang teorya. Dadagdagan pa ang bilang ng mga namatay at nasugatan dahil sa lindol noong Martes. Live mula sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo, nagpapatrol si Zen Hernandez. Zen, so nagbago ba ang bilang ng mga casualties? Ilan na ba ang bilang ng mga namatay? Oo, Corina, umaakyat pa ang bilang dahil ngayong araw na ito ay pumalo na sa 161 ang bilang ng mga nasawi habang nasa 375 naman ang bilang ng mga sugatan. May 21 katao rin ang nananatiling missing o nawawala ayon dun sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa pagpupulong sa NDRRMC. Ngayon pala kasi unti-unting napapasok yung mga dating isolated na bayan dyan sa may Bohol kung kaya mabagal din ang pagpasok ng mga datos. Priority naman ngayon itong paggamot sa mga survivor ng lindol. Ayon dun sa report ng Department of Health kanina, 6 na pong biktima ng lindol na nasa Congressman Castillo Memorial Center. Ito yung isa sa mga ospital na matindi ang pinsala sa Loon, Bohol, kaya nasa labas yung mga pasyente. 6 na po dyan ang kailangang mailipat sa Governor Celestino Memorial Hospital sa Tagbilaran para sa agarang operasyon. Ito kasi yung mga nagtamo ng pinakamatitinding fracture at injury sa katawan. Iniutos naman ni NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario sa Philippine Navy na bigyan ng prioridad ang mga pasyenteng ito sa kanilang mga barko na nagdadala din ng mga relief goods. Hanggang ngayon kasi ay sira pa rin ang napakaraming tulay at kalsada at sa report nga ng Department of Public Works and Highways, umaabot na sa mahigit 563 million ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Bohol at Cebu. 34 ang apektadong tulay at yung 3 dyan sa bilang na yan ay totally collapsed o bagsak. Pero yan po ay nadagdagan pa ng magkaroon ng isang aftershock. Kanina, ito yung Desemparados Bridge, malapit dyan sa may Tubigon. Ibig sabihin, nung tumama yung lindol, ay partially damaged lang siya at nung magkaroon ng aftershock kanina, ay tuluyan na siyang bumagsak. May 3 namang tulay na nanatili pa rin nakatayo pero matindi ang pinsala sa pundasyon o sa pundasyon. Ang problema ayon sa DPWH, matagal na panahon pa ang kailangan para mapalitan ang mga nasirang tulay. Totally rebuild, matagal po siguro mga within 6 months po, ganun po. Wala pa po dun yung i-factor in po natin para i-bid po natin, para kumuha po tayo ng, of course, yung budget po.
Maging bilang ng mga apektado, Corina, ay patuloy pa rin tumataas dahil umabot na ito sa 3.4 milyon na katao. Meron ding 13,000 na mga pamilya dyan sa mga evacuation centers mula Bohol hanggang dyan sa Cebu. Kaya iniutos na rin sa AFP na i-prioritize yung pag-airlift sa mga pinakakailangan ng mga evacuees katulad ng tubig, pagkain, gamot at maging mga tents. Corina? Naman kalakas ang mga aftershocks dyan dito sa kabuuan ng mga pangyayari sa Cebu at Bohol, Zen. Ang pinakamalakas ay anong intensity? Hindi siya napag-usapan, Corina, kanina, pero doon sa base sa mga reports na narinig natin sa PHIVOLCS, itong mga nakalipas na oras at araw, may umaabot siya nasa 4.8, hindi ko lang sure kung may umabot na ng 5, pero mukhang yung lakas na yan, yung magnitude na yan, ay may kakayanan pa na makapagpabagsak nung mga tulay na nagkaroon na ng pinsala doon sa main shock na nangyari noong isang araw. Okay, ang balita natin dito, Zen, kanina ay mayroon ng mahigit 5, intensity 5. Ano? So malakas-lakas pa rin. Kaya nga yung banggit mo kanina, yung mga counting bitak, bumibigay na talaga kapag nasundan pa ng aftershocks. Alright, maraming salamat. Si Zen Hernandez, live mula sa NDRRMC. Samantala, paigtingin ng Manila City Hall ang pag-iinspeksyon sa mga lumang simbahan sa lungsod. Ito'y kasunod ng pagkawasak ng ilang lumang simbahan sa Bohol at Cebu dahil sa lindol. Nagpapatrol si Maan Macapagal. May 37 simbahang Katolika ang nakatayo sa Maynila. Isa sa pinakamatanda ang Santa Ana Church o Our Lady of the Abandoned Parish na itinayo noong 1720. Ito yung pinakaunang simbahan ng mga Franciscans outside Intramuros. Buo pa ang halos 90% ng simbahan, maliban sa nirenovate na kampanaryo na nasira noong World War II. Napabahala ngayon si Father Oliague para sa mga matatandang simbahan sa Maynila matapos na magiba ang mga simbahan sa Bohol. Eye-opener na rin sa ating lahat at sa amin din upang ingatan natin ang mga simbahan. Nasa Maynila ang pinakamatandang simbahan sa bansa, ang San Agustin Church na itinayo noong 1589. Ganun talaga yung mga old churches. No? Massive yung pagka-construct niya. Generally, structurally stable siya. Ang Binondo Church naman, 1590s pa itinayo pero ginawa muli nang masira noong World War II. Nasa labas po natin dito, just only for the, masabi natin for the architectural purposes lang ng structure. When it comes for the internally, yung strength sa loob, talagang okay pa. Pansamantala namang isinara ang Manila Cathedral para isailalim sa retrofitting dahil sa mga nakitang bitak dito. May mga cracks yung mga walls niya eh. Tapos may mga parang settlement yatang naging nakikita ron. Aminado ang Manila Building Office na mas tutok sila sa mga pag-inspeksyon ng mga eskwelahan at gusali at hindi gaano sa mga simbahan. We have annual inspection team but I have to verify kung they are conducting inspection on all churches. Ayon sa Manila City Hall, pagbubutihin pa nila ang inspeksyon sa mga simbahan upang masigurong ligtas ang mga ito. Maan Macapagal, Patrol ng Pilipino. Muling araw kanina ng paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa barangay elections sa October 28. Hindi na rin nagbigay ng extension ng COMELEC maliban sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Nagpapatrol si Pia Gutierrez. Hindi tulad ng inasahan, mangilan-ngilan lang ang dumating ngayong araw sa COMELEC para sa huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa October 28 barangay elections. Dahil walang pila, mabilis ang bawat transaksyon. Malayo sa nangyari noong Biyernes, kung saan daan-daan ang nakipagsiksikan sa unang mga oras pa lang ng filing. Mga 2 minutes lang po eh. Salamat kasi ang bilis ng proseso. Kasama sa naghain ng COC sa huling araw si Mads. Anya, matagal niyang pinag-isipan ang pagtakbo bilang kagawad, kaya ngayon lang pumunta sa COMELEC. Nag-isip ako ng ilang araw din. Tapos kaya sabi ko, pag kung just in case makapag-decision ako, yung last day na lang ako magpa-file. Naging mahigpit ang COMELEC sa deadline. Mismong si Chairman Sixto Brillantes pa ang nagsara ng filing pagpatak ng alas 5. Ngayon nakikita mo, wala na tayong away, walang gulo, tahimik.
Alas 5, magsesira kami, magtatrabaho pa yung mga tao namin. May 2 oras na extension naman ang filing sa mga lugar sa Bohol na sinalanta ng lindol. Pag-uusapan pa ng NBank kung tuluyang ipopospone ang halalan sa lalawigan. Baka meron lamang specific areas na pwedeng i-postpone. Pero kahit maraming oras, hindi pa rin nakahabol ang isang ito. Hindi na tuloy siya pinayagan ni Chairman. Hindi na po pwede. Hanggang alas 5 lang ang filing. Hanggang alas 5 lang. Hindi na po pwede. Nakasira na pinto. Huwag ka na tumakbo. Tumakbo ka na sa 2016. Mamaya alas 12:01 ng gabi, formal na magsisimula ang campaign period. Panawagan ng COMELEC sa mga kandidato, huwag maging pasaway sa pangangampanya para maiwasan ang madiskwalipika. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Bagamat maayos ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy kanina, sinabi ng COMELEC na mas marami pa rin ang kumakandidato ngayon kumpara noong nakalipas na barangay elections. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Sa huling araw ng pagpa-file ng COC, hindi na ganun karami ang pumunta sa mga local office ng COMELEC. Wala pang 300 ang humabol sa pagkakapitan sa Caloocan. Mahigit 2,000 naman ang humabol sa pagkakagawad. Pansin ng COMELEC, mas marami ang mga tumatakbo ngayon kaysa nung nakalipas na barangay elections. Mas marami po ang kumandidato sa ngayon. Siguro po, sa nadidinig kasi namin dahil daw po sa kahirapan ng hanap buhay. Ito rin mismo ang dahilan ni Alfredo Abad na tumatakbo bilang kagawad sa Quezon City. Criminology graduate ako, hindi pa ako nakomisyon sa AFP, saka wala rin akong trabaho eh. Marami ang dekahon ang sagot kapag tinanong kung bakit kumakandidato. Para makapagbigay serbisyo, makapaglingkod ng tapat at malinis sa aming barangay. Dating nagtatrabaho si Estanislao sa Cavite pero tapos na ang kontrata niya kaya wala ng trabaho. Gaya ng ibang eleksyon, di nawala sa listahan ang pangalan ng mga dating artista at maging broadcaster. Isa lang ang mahahalal na kapitan sa bawat barangay at 7 naman ang hihiranging kagawad. Bukas ay magsisimula na ang campaign period. Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino. Natagpuan sa isang paupahang bahay sa Iligan City ang tinadtad na katawan ng isang tao. Pasintabi po sa mga naghahapunan at maselan po ang tema ng istoryang ito. Nagpapatrol si Roxanne Arevalo. Napilitang pasukin ni Jean Ann ang pinauupahang bahay sa Purok 8, Barangay Kanaway, Iligan City noong Martes. Ito'y matapos umalingasaw ang nakasusulasok na amoy mula sa bahay. Wala noon ang nangungupahang si Muhammad Yasin na isang biology graduate. Natagpuan niya ang isang container sa loob ng kwarto na pinagmumulan ng amoy at nang buksan niya ito, tumambad ang tinadtad na parte ng katawan ng tao. Kwento ni Jean Ann, may isang kahoy din siyang nakita sa loob ng bahay na posibleng ginamit na tadtaran. Agad niya itong ipinagbigay alam sa pulis. Na-recover ng mga otoridad ang ilang bote ng chloroform at dextrose. Hinala ng mga pulis, gagamitin ito sa pagpreserba ng bangkay. Agad namang nagtungo sa pinauupahang bahay ang mga kaanak ni Yasin sa pag-aakalang siya mismo ang namatay. Pero nang malamang hindi siya ang bangkay, inutusan sila ng mga pulis na hanapin ang kaanak na si Yasin. Miyerkules na huli na ng mga pulis si Yasin. Tumanggi ang mga kaanak na ipa-interview siya. Wala rin sinasabi si Yasin sa mga pulis kung sino ang natagpuang patay na lalaki sa container. Talagang human body siya. Pero as of now, under investigation pa kung talagang pinatay siya o namatay. Pinag-aaralan ngayon ng mga pulis kung maaaring kasuhan ng murder si Yasin. Roxanne Arevalo, Patrol ng Pilipino sa Iligan. Dinasahan na ng sakdal ang 2 sospek sa pagpatay sa advertising executive na si Kay Davantes. Humarap sa Las Piñas RTC Branch 253 ang mga sospek na sina Reggie Diel at Lloyd Enriquez. Naghain sila ng qualified plea para sa kasong carnapping at robbery with homicide. Ibig sabihin, umamin sila sa pagnanakaw kay Davantes, pero itinanggi ang pagpatay sa kanya. Kaya naman ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa 2 sospek.
Sunod nang babasahan ng sakdalang tatlong iba pang sospek na sina Jomar Pepito, Samuel Decimo at Kelvin Jorek Evangelista. Pinaghahanap pa rin ang ika-6 na sospek na si Baser Minalang. Nasunog ang isang pampasaherong bus sa southbound lane ng EDSA Cubao kaninang umaga. Nabalot ng makapal na usok ang bus na may plakang TXL 836. Agad nakababa ang 15 pasahero, driver at konduktor nito. Ayon sa driver, nakaamoy sila ng parang nasusunog na gulong habang binabaybay ang timog EDSA. Base sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa baterya ng bus. Wala namang nasugatan sa insidente. Pangalawang buhay. Ito ang pinagpapasalamat ni Pu at Angelica Panganiban matapos makaligtas mula sa lindol. Makikiisa rin sila sa benefit show para sa mga biktima. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Sa October 25 na sa Teatrino Green Hills itinakda ang All-Star Bohol Benefit Show na pinapangunahan ni Cesar Montano, Noel Cabangon at iba pang bituin para sa mga nasalanta ng lindol sa Bohol. Kabilang din sa makikiisa ang nakabalik ng cast ng Banana Split. Tulad din na po na ngayon pa lang nakakabawi sa trauma ng lindol matapos makalma ng sleeping pills. Second life na talaga. Iba yung pinaranas sa amin. Tinatakbo na pala namin ay 3 kilometers na. Nung pagdating na namin doon sa barangay Kugon, iyak na lang ako na iyak. Tapos may kumakalabit na bata. Kasi yung nanay magpapapicture. Pero habang tumatakbo kami, walang nakakapansin sa amin. Wala. Pare-parehas kayo. Isa lang yung tumatakbo sa isip ko. Parang ayoko pa mamatay. Kahit ano naman takbo ko at kung talagang panahon ko na to, siguro dapat magdasal na lang kami, tapos huwag na lang kami magpanik. Feeling ko na panahon na yun, hindi pa namin time. Hindi rin sila makapaniwala na ang dapat sana'y masayang show anniversary ay mapapalitan ng takot. Anniversary talaga yung dating niya kanina. Unforgettable talaga. Yung mga nahuhulog na building sa harapan namin. 5th year yung Banana Split. Parang 5 and alive. Ang hirap pala pag may lindol na ganyan, hindi mo maisayaw yung gimme-gimme. Oo, mauunahan ka niya. Naiiyak kami sa kakatawa. Nashock din si Pusa nakita niyang gumuhong mga gusali sa Bohol. Patibayin pa natin ang pananampalataya, lalo na napansin ko yung mga simbahan na parang sabi ko baka mamaya nangangalabit talaga ang Panginoon, baka nakakalimot na tayo. Pinagdadasal din ni Cesar at Pu na makakaahon ang mga komunidad na nasalanta ng lindol, lalo na ang mga Tagaloon, Carmen at iba pang bayan na nangangailangan ng ilaw, tubig at pagkain. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa aming pagbabalik, ika-6 na petisyon para ibasura ang Disbursement Acceleration Program o DAP, inihain sa Korte Suprema. Alamin mga serbisyong dapat ibinibigay ng isang barangay sa kanyang nasasakupan. At programa ng DSWD sa isang auditorium sa Cebu na uwi sa stampede dahil sa lindol, 3 patay. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Samantala, isa pang petisyon para ibasura ang Disbursement Acceleration Program o DAP ang inihain sa Korte Suprema. Ito na ang pang-6 na petisyon laban sa DAP. Pero bumelta ang palasyo. Sa DAP umano kukunin ng gobyerno ang pondong pantulong naman para sa mga nilindol sa Cebu at sa Bohol. Nagpapatrol si RJ Cruz. Sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP, umaasa ang Administrasyong Aquino para sa pondong gagamitin para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Bohol at Cebu. Pero kanina inihain ng Makabayan Block ang ika-6 na petisyon sa Korte Suprema para ipatigil at tuluyang ibasura ang DAP. Pero ang babala ng palasyo kung pansamantalang pipigilan ng SC ang paggamit sa DAP, paano na lang ang mga biktima ng lindol? The consequence of that will be we will not be able to fund assistance that we're going to provide to victims of Typhoon Pablo, victims of the Zamboanga
crisis and also the earthquake in Bohol and Cebu. Buwelta naman ni Bayan Muna Representative Derrick Colmenares, marami pang ibang pwedeng pagkunan ng pondo pantugon sa sakuna. I hope that Malacanang will not use the sad plight of the quake victims in the Visayas as an argument to justify their determination to hold on to the pork barrel system. I think it is insensitive on the part of the President. Ayon kay Colmenares, nariyan ang Calamity Fund ng Pangulo, Calamity Fund ng Local Government Units, at Quick Response Funds ng DND, DSWD, DepEd at DPWH. Nakatakdang dinggin ng Korte Suprema sa November 19 ang mga petisyon kontra DAP. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. Ipinamahagi na po sa mga opisyal ng Greater Metro Manila Area ang multi-hazard at risk map. Inaasa makatutulong ito sa mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano at pagtukoy sa mga lugar na mas posibleng tamaan ng kalamidad. Hindi katulad ng naunang hazard maps, isinama sa bagong version ang ibang detalye. Kasama rito ang populasyon at infrastruktura na dapat ikonsidera sa pag-aaral ng mga lugar na may banta ng panganib. At ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, kung noon po ay Metro Manila lamang ang sakop ng kanilang pinag-aaralan, mas pinalawak nila ito at isinama ang ibang lugar sa Greater Metro Manila. Barangay ang unang takbuhan ng ating mga kababayan bilang pinakamaliit na unit ng ating pamahalaan. Pero hindi lahat ng barangay ay nakakatugon dito. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Nakasaad sa Section 17 ng Local Government Code ang mga serbisyong dapat na ibinibigay ng isang barangay. At isa sa consistent top-notcher sa Quezon City pagdating sa serbisyo para sa mga residente nito, ang barangay UP Campus. Tignan nga natin. Unang-una sa listahan, health services gaya ng healthcare center. Check. Programang pang-social welfare tulad ng daycare. Check. Serbisyong pangkalinisan. Check. Katarungang pambarangay. Check. Tanggapan ng barangay. Check. At may bonus pa. Agricultural project. Emergency response vehicle gaya nitong fire truck. At ang patapos na ngayong building na pagtatayuan daw ng Women and Children Center. Check na check. Ayon sa DILG, malaki ang papel ng taong bayan para matiyak na natatanggap nila ang mga karampatang serbisyo mula sa barangay. Karapatan ng ating mamamayan na mag-demand ng quality service sa ating barangay officials kasi kaya nga natin sila inihalalay. Taliwas naman ang isang barangay na nasilip namin. Mahigit 500 ang mga residente ng Barangay 459, Zone 45 sa Maynila. Kabisera pa man din ng bansa. At hindi happy ang ilan sa kanila sa kanilang punong barangay. Hindi namin kasi nakikita eh. Hindi naman taga rito. Hindi siya dito nakatira. Kaya pag kami kailangan kami, tatawagan pa namin siya sa by phone. May paliwanag naman dito ang kanilang barangay chairman na si Romulo Asio. Wala naman sa batas natin na hindi ako pwedeng lumabas sa barangay. May pamilya rin akong bubuhayin. Hindi naman natin pwedeng buhayin ang pamilya natin sa pamamagitan lang ng honoraria na 1,000 naman. Pero di natatapos doon ang mga reklamo kay Kapitan. May barangay health center ba kayo? No, we don't have. Daycare center? We don't have. Pasilidad para sa general hygiene at sanitation? Wala rin po. Beautification program? Wala rin po. Solid waste collection? Sometimes. May paliwanag dyan si Kapitan. Naisipan ko na ho na maglagay ng isang barangay hall dun sa may ilalim ng tulay ng pedestrian overpass at personal ko po kasing expenses din ito. Bida pa ni Kapitan, ni minsan ay di siya nakasuhan tungkol sa pondo ng barangay. Ang residency issue, matagal nang binasura ng ombudsman.
totoo yan, tingin ko hindi ka makakaulit for the second term. Considering na this is my 25th year. Sa huling ulat, si Kapitan Asio pa lang ang kandidatong chairman sa kanilang barangay. Iniluklok ang mga opisyal ng barangay, partikular ang kapitan, para maayos na maihatid at maibigay ang mga serbisyong kailangan ng mga nasasakupan nila. Kaya pwedeng magreklamo, kumwestiyon, lumahok sa mga pagpupulong at bantayan ang mga pabayang barangay official para matiyak na maayos ang ating mga barangay. Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino. Maaari pong mapanood ang episode na ito ng kampanya serye sa ANC at sa abs-cbnnews.com/kampanyaserye. Nakakaranas ng mahinang pag-ulan sa Northern Luzon sa ngayon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan bukas. Inaasahang mananatiling maganda ang lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng may pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility pagdating ng Lunes ng gabi. Kung sakali, tatawagin itong Bagyong Urduha. At sa aming pagbabalik, stampede sa Cebu na kuna ng video. Cebu City Medical Center ipagigiba na dahil sa inabot na pinsala. At ka Freddy Aguilar, may girlfriend na menor de edad. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol! Nakuna ng video ang stampede sa isang auditorium sa Pinamungahan, Cebu noong Martes. 3 po ang patay at 30 ang sugatan. Live mula sa Naga City sa Cebu, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff, ano ang ginagawa ng mga tao doon sa auditorium nang mangyari ang naturang lindol? Ba't nandun sila? Kabayan, nakapila yung mga taga-Pinamungahan doon sa auditorium ng bayan dahil tatanggap sana sila ng pantawid programang Pamilyang Pilipino mula sa DSWD. Kaya lang biglang tumama yung lindol, nataranta yung mga tao at nagunahan maglabasan doon sa gusali. Tulakan, balyahan, at siksikan. Ito ang nangyari sa auditorium ng bayan ng Pinamungahan ilang minuto lang matapos ang lindol na tumama sa Visayas nitong Martes. Kuha ang mga videong ito ng cellphone camera ng isang napadaan sa lugar. Daan-daan ang nagsiksikan palabas. Pilit inaangat ang mga bakal na pintuan. Pero sa dami, nagkaipitan ang lahat sa bungad hanggang madapa ang ilan at matapakan ng mga taong nagpupumiglas makawala. Ang mga nadaganan, hindi na makasigaw at tanging mga kamay na lang na humihingi ng tulong ang makikita. Maraming bata ang naipit din. Ilan sa mga nahugot ang binuhat at dinala sa isang van. Pero wala nang malay ang mga ito. Ang ilang mga nanay, niyakap na lang ang mga sugatang anak. Ang ibang naipit, nilagay na lamang sa sahig ng van. Ang rumesponding pulis, hindi pinakinggan ng mga tao kahit nagmamakaawa na siyang kumalma ang lahat. Isa si Menchu sa mga nasama sa stampede noong lumindol. Inakala niyang bomba ang tumama sa kanila. Sumabog kasi ang mga ilaw sa auditorium. Paglindol, nasa gitna kami, ang tao nagsibabaan sa bomba, doon kami, nasa gitna kami, ganun talaga, yung pagdating namin dyan, stack up kami doon, ganyan na, wala na talaga, as in, iyakan, marinig mo na ng iyakan na, ang anak ko, aray, mama, ganun. Naroon din si Jesusa sa loob ng auditorium. Ayon sa kanya, paulit-ulit niyang naaalala ang nangyaring stampede. Maswerteng nakaligtas siya, pero ang pinsan niya, hindi nakalabas ng buhay matapos iligtas ang anak nito. Yung
magtingin lang mi nga matanaw ra mi diha sa nang hitabuan. Murag kumuto na mong kuan ba. Mahigit 30 ang kinailangang isugod sa ospital matapos ang stampede. 3 ang patay. Kabilang ng isang 4 na taong gulang na bata. Tahimik na ngayon ang auditorium na parang walang nangyari. Pero para sa mga naipit sa loob, habang buhay na raw nilang maririnig ang mga sigawan at pagmamakaawa sa loob ng silid na ito. Kabayan, yung ilang mga nasugatan, nasaktan at naipit doon sa stampede ay nilipat na sa mas malaking mga ospital para mas mabantayan yung kanilang mga kalusugan. Samantala, ito yung naging pahayag naman ni DSWD Secretary Dicky Soliman tungkol sa nangyari. Ayos po namin ipaliwanag, ngayong araw po ay payout ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dahil ngayon po binibigay, hinahabol namin para hindi po kami abutin ng election ban. Subalit sa masamang palad o sa hindi inaasahang pangyayari, nung lumindol, nakalinya na po sa Toledo City at sa Pinamungahan. 2 hiwalay na lugar at dun sa Toledo nagka-stampede, yun ho yung 6 na na-injure na dinala na po namin sa ospital. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Cebu. Balik muna sa iyo, kabayan. Salamat Jeff Canoy, live mula sa Naga City sa Cebu. Samantala, nagdesisyon na ang Cebu City Government na ipademolish ang Cebu City Medical Center. Matindi na umano ang pinsala nito matapos ang lindol noong Martes. Nagpapatrol si Rino Talyada. Unti-unti nang bumalik sa normal ang negosyo sa Cebu City. Bukas na ang karamihan sa matindahan. Pero ang ilang government offices sa labas pa rin nag-oopisina, gaya ng Cebu City Hall. Pahirapan din ang sitwasyon sa Cebu City Medical Center. Inilabas ang mga pasyente matapos ang lindol at doon ginagamot ng mga doktor. Ipinagbawal na kasi ang pagpasok sa mismong gusali matapos magkabitak-bitak ang mga pader ng ospital. Kanina, nagdesisyon si Mayor Mike Rama na ipademolish ang ospital. We know that the danger is already there. Yes, it may be recommended for retrofitting, but when you talk about, we still do not know even the so-called the earthquake that will be coming in. Inilipat na sa gym at kapilya ang mga pasyente. Ginawa ng higaan ang maupuan. Kaawa-awa tuloy ang sitwasyon ng mga pasyente. Ang iba sa sahig na lang humiga. Nanlulumo ang ina na si Monyen. Kailangan kasing ma-incubate ang 7-month-old niyang sanggol pero walang incubator. Karon kailangan niya. Ayon kay Monyen, wala silang magagawa kundi maghanap ng malilipatang ospital. Balak ng pamahalaan na gawing temporary hospital ang Bureau of Fire Protection building. There should be an adequate space, no, so we can simulate the pediatric ward in the main building. So the patients have to be divided per subspecialty. Sa kanyang pagdalaw sa Cebu kanina, nangako naman si Vice President Jejo Marbinay na tutulong sa pagpatayo ng gusali ng ospital. Suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan sa Cebu hanggang Biyernes, habang tinitiyak pa ng DepEd na ligtas ang mga school building doon. Reno Talyada, Patrol ng Pilipino sa Cebu. Habang patuloy na nagbabantay at nagpapadala ng mga video at larawan, ikinwento rin ng mga bayan patroller ang kanilang naranasan sa matinding pagyanig sa Bohol at mga karatig probinsya. Nagpapatrol Jean Castaneda. Nang yumanig ang malakas na lindol, nakuna ng video ni Bayan Patroller Jose Babiano Jr. ang pag-evacuate nila ng kanyang mga katrabaho mula sa kanilang opisina sa IT Park Cebu. Makikitang tumatakbo ang mga tao at maririnig din ang malakas na alarm na umuugong sa buong gusali. Kwento ni Patroller, patuloy ang paglindol hanggang makalabas siya ng gusali. Hindi ako makatayo ng I can't stand by myself. Grabe talaga, parang end of the world na ata to. So,
Iba parang timatalon yung building eh. Sa barangay Tinago sa Cebu City, dahil sa takot na masaktan sakaling magkaroon ulit ng lindol, naglatag na lamang sa kalsada ang mga residente at piniling magpalipas ng gabi sa labas ng kani-kanilang bahay. Nag-pray kami, nag-rosary kami, hanggang umaga, dyan pa rin kami. Baka may nahulog, yung mga pisangin, nasip pa rin yung nasa labas ng bahay. Sa mga larawan naman ni Bayan Patroller Gerald Cabal, makikitang inilabas din muna sa kalsada ang mga pasyente ng Tagbilaran Community Hospital. Nakunan din niya ang mga simbahang nagtamo ng matinding pinsala, pati na ang eskwelahang ito. Ganoon din ang sitwasyon sa Cebu Doctors Hospital sa Cebu City. Dali-daling inilabas ang mga pasyente ng magkalindol. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Mga kapamilya, makibahagi sa bayan mo, ipatrol mo, mag-text sa i-report, space, pangalan, address, at ang inyong report at isend sa 2366. Pwede rin mag-email sa ireport@abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo Ipatrol Mo Facebook, sa Twitter account na @bayanmo at sa bmpm-abs-cbn-news.com. Bayan, kahit po nasira din ang kanilang mga tahanan sa lindol, pinili ng ilang survivors na tumulong sa relief efforts para sa iba pang biktima ng lindol. Yan po ang Lingkod Kapamilya Report ni Bernadette Sembrano. Pinuno ng mga kabataan ang Cultural Center ng Bohol hindi para manood ng palabas kundi para magtulong-tulong sa pag-repack ng mga relief goods. Ito'y galing sa iba't ibang ahensya na tumutulong sa mga naapektuhan ng mapagminsalang lindol. Nakamamangha po ang dagsa ng mga relief goods dito sa Bohol Cultural Center at napakarami ring mga volunteers na naririto ngayon. Marami sa kanila ang wala pang pahinga. Ilan pa nga sa kanila ay naging biktima rin ng lindol pero pinili nila ang magsilbi dito. Si April gumuho ang tirahan sa Sagbayan dahil sa lindol. Hanggang ngayon ay takot pa rin siya tuwing nakararamdam ng pagyanig. Yumayanig pa rin yung bundok. Kahit ano lang, kahit hindi lang masyadong malakas yung pagyanig, yung mga ano sa bundok, dumadagan malapit sa bahay namin. Diyos na lang ang mabahala sa lahat. Halata rin ang takot sa boses ni Aren habang ikinakwento ang kalagayan nila sa barangay sa Kalapi. Yung mga tao doon is wala nang kinakain din. Yung kuryente hindi na po gumagana, I think so this na po. Then wala na po silang mainom doon. Pero kahit nangangailangan ng tulong, pinili nilang tumulong sa higit pang nangangailangan. Bayanihan ang lahat sa pagsakay ng mga sako ng relief goods ng Sagip Kapamilya sa military truck. Ang mga tulong na inyong ipinaabot ay dadalhin sa bayan ng Loon, kung saan matindi ang epekto ng lindol. Patuloy po nating damayan ang ating mga kababayan na nadiskrasya ng lindol. Ako po si Bernadette Sembrano, ang inyong lingkod, kapamilya. Pinag-usapan at naging worldwide trending topic pa sa Twitter ang contest na That's My Tomboy ng It's Showtime. Hanga din ang mga contestant na labanan ang diskriminasyon. Yan sa pagpapatrol ni Marie Lozano. Sila ang ibang tipo ng heartthrobs na kinakikiligan kada tanghali sa It's Showtime. Kontrobersyal ang kauna-unahang lesbian pageant sa Philippine TV. Mga madlang people! Pinag-uusapan at worldwide trending topic pa sa Twitter, ang That's My Tomboy. Drums. Isa si Kim Claudine Andayas sa maingay na tinilian. Sumali raw sa kompetisyon dahil may gusto siyang patunayan. Noon ito si Kim, may 8 boyfriends, 20 flings na lalaki. Certified heartbreaker, pero nag-iba ang tinibok ng kanyang puso. Pero ang pinakabinigo niya ay ang kanyang lola, na di matanggap nang siya ay maging lesbian. Yun po yung masakit na part kasi yung lola ko po yung parang, siya po yung isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, na parang, ba't ba hindi mo matanggap na ganito, ganyan. Kaya parang pinilit ko na po sumali sa mga ganyan. Nahihiyak ako. And ang proud niya sobra.
Labanan ang diskriminasyon ang isa sa dahilan ni Arjan Basa sa pagsabak sa That's My Tomboy. Karamihan po sa lalaki, tulad po niyan, lagi po kami nilang dinadown na ang dami po nilang sinasabi against sa amin na wala daw po kaming kakayahan. Positibo ang reaksyon ng LGBT organization sa That's My Tomboy. Nagkakaroon tuloy ng pagkakataon para pag-usapan or makilala. Tsaka hindi na naman siguro lingid sa kaalaman natin na meron talagang kakulangan ng mga palabas kung saan tinatampok yung mga katulad namin. Pero sana'y maging sensitibo rin umanong publiko sa pagkilala sa iba't ibang uri ng lesbian. Hindi maikahon na yung mga tinatampok na mga contestant sa show ay hindi lang yun ang mga lesbianas. Higit sa kanilang sexualidad, gusto nilang ipagmalaki ang kanilang kakayahan, talento at talino. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Sa aming pagbabalik, mga Pinoy sa South Korea handa ng tumulong sa mga biktima ng lindol. Pag-araro ng isang truck sa bakod at mga sasakyan na CCTV patrol. At Carrie star Chloe Grace Moritz, inaming eksperto na sa balisong. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol! Dinalaw nga po kanina ng mga opisyal ng National Commission for Culture and Arts and the Arts ang Baclayon Church, isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas na sinira ng lindol noong Martes. Ang Baclayon Church ay diniklarang National Historical Treasure noong 1995 at itinayo ito sa pamamagitan po ng paggamit ng milyon-milyong puti ng itlog para mapagdikit ang coral stones na ginawang haligi at bell tower na simbahan. At sa unang pagkakataon po, nasilip din namin ang loob ng simbahang paboritong dayuhin ng mga turista. At narito ang aming pagpapatrol. Gawa sa bloke-blokeng coral stones ang simbahan ng Immaculate Conception na higit na kilala bilang Baclayon Church, ang ikalawa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Sinimulan itong gawin noong 1595 at nagsilbing unang sentro ng kapangyarihan ng Spanish Jesuit missionaries nang dumating sila sa bansa. Sa loob ng simbahan, antigo rin ang mga gamit at santo, may dungeon pa ito kung saan umano pinaparusahan ang mga katutubong lumalabag sa batas ng simbahang Katoliko. Lalong dinarayo ngayon ng mga turista ang Baclayon Church dahil sa natuklasang imahe ni Padre Pio sa pader. Ang imahe sinasabing unang nakita ng isang photographer na Taiwanese noong 2007 at mula noon isa na ito sa mga atraksyon sa lugar. Pero nang lumindol noong Martes, ito na ngayon ang itsura ng Baclayon Church. Nakatayo pa rin ang bell tower pero may bitak at gumuho ang ilang bahagi. Ang imahe ni Padre Pio sa pader, himala naman na hindi na pinsala. Pero nakita nating fasad, yung sa loob, yun yung 17th century fasad. Yun yung original. Tapos yung nadagdag, yung na bumagsak ay 18th century. Gawa ng mga Jesuit. Sa unang pagkakataon mula ng lumindol, nakapasok kami sa loob at nakita ang pinsalang inabot ng simbahan. Wala nang pinapapasok sa loob dahil delikadong gumuho, lalo na at wala pa ring tigil ang mga aftershock. Oh, yan ang bumagsak na parang part ng poste. So, malapit na mahulog yung dalawa. Nalaglag na. Ito yung dating old ceiling ay kahoy. 1700s din pala ito. 1700s, meaning to say 1601 upwards. The red 01. Hindi kasi masyado specific yung pinaka-date. 17th century. Kanina rin ay dumating ang mga opisyal ng National Commission for Culture and the Arts para inspeksyonin ang pinsalang inabot ng simbahan at malaman kung aling bahagi pa ang pwedeng ayusin o pwedeng isalba. Labis ang panghihinayang nila dahil kasi simula pa lamang ng kanilang proyektong restoration at conservation ng mga lumang simbahan sa Bohol. Matagal na po kami dito kaya masama loob namin. Matagal na kayong? Nagko-conserve and nag-restore. Ang conservation program po ng NCCA since 1998 po. Sa ngayon, nakikiusap ang NCCA sa mga dumadayo sa Baclayon Church at sa iba pa mga lumang simbahan na iwasang tapakan o galawin
ang mga nakakalat na coral stones habang pinag-aaralan pa nila kung paano may sasalba ang mga tinuturing na National Cultural Heritage. Nakiramay si South Korea President Park kay Pangulong Aquino dahil sa pinsala ng malakas na lindol sa Bohol at sa Cebu. Handa namang tumulong sa mga biktima ng lindol ang mga Pinoy na nakatira sa South Korea. Nagpapatrol si Willard Cheng. Pagdating ng South Korea, nagbigay pugay agad si Pangulong Aquino sa mga bayani ng Korean War sa Seoul National Cemetery. Isa ang Pilipinas sa mga tumulong sa South Korea laban sa North Korea noong giyera ng 1950s. Ang malalim na pinagsamahan ng dalawang bansa ang pinagtibay ngayon sa pagbisita ni Pangulong Aquino. Ang unang leader na bisita ni President Park Geun-hye. Nakidalamhati naman si Park sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Bohol, Cebu at iba pang lugar. Ang mga Pilipino naman sa South Korea handang tumulong. Ang first project ko is tutulungan namin yung mga simbahang nasira. Kahit malalayo sila sa kanilang mga family, sa ating mga kababayan, naduro pa rin yung, sabi natin siguro, no? Yung bayanan spirit ng mga Filipino. South Korea ang nagpapadala ng pinakamaraming turista sa Pilipinas. Nagkasundo pa ang Pilipinas at South Korea na magtulungan at magpalitan ng kaalaman sa larangan ng national defense at magkaroon ng ugnayan sa sports. Pauutangin ng Export-Import Bank of Korea ang Pilipinas ng $80.4 million o 3.2 billion pesos para sa mga flood control projects. Bukas pupulungin ni Pangulong Aquino ang mga negosyanteng Koreano para anyayahang mamuhunan sa Pilipinas. Makikipagkita rin siya sa mga Pilipinong narito bago bumalik ng Maynila. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino, Seoul. Bayan, sa ating CCTV patrol, inararo ng isang delivery truck ang bakod at mga sasakyan sa harap ng isang hotel sa Antipolo City kanina. Nagpapatrol si Gasabel Gas. Sa kuha ng CCTV ng hotel, tumatakbo na humigit kumulang 80 km/h ang truck na ito pababa ng Sumulong Highway sa Barangay Mambugan, Antipolo City. Sinalpok ng truck ang yerong bakod ng isang junk shop, binangga ang isa pang truck na nakaparada at ang bakod ng hotel. Sumunod ditong sinalpok ang nakaparadang asul na kotseng ito. Matapos ito ay bumalandra ang delivery truck sa harap mismo ng pintuan ng hotel. May narinig po kasi akong kumalabog. Yung inararo niya po yung junk shop. Tapos saka na lang po ako tumakbo. Buti na lang may kotse nga dyan kasi kung wala siguro dediretso na yan sa loob eh. Sugatan ang driver na nakilalang si Randy Baligasa na agad dinala sa ospital. Nagalusan naman ang tatlong pahinante nito. Nawalan muna ng preno ang truck. Kinabig ito ng driver pakaliwa para iwasan ng mga taong nagdaraan. Ayon sa Antipolo Traffic, marami ng aksidenteng nangyari sa pababang bahaging ito ng Sumulong Highway. Kaya balak dagdagan ng mga signage sa lugar para balaan ang mga motoristang nagmamadali sa biyahe. Gasabel Gas, Patrol ng Pilipino. Kinumpirma ni Freddy Aguilar may karelasyon siya ngayong menor de edad. Plano rin daw niya itong pakasalan sa West. Naging kontrobersyal sa social media ang mga na-post na larawan ni Freddy at ng babae na naghahalikan. 60 years old si Freddy, 16 years old umano ang babae. Pinakilala ni Freddy sa TV Patrol kamakailan ang babae sa paglulunsad ng bago niyang club. May restriksyon ang batas sa pagpapakasal ng mga menor de edad, bagamat wala pa siyang pinapakitang birth certificate ng girlfriend. Giniit ni Freddy, wala siyang nilalabag na batas dahil nakuha niya ang parental consent ng magulang ng kanyang girlfriend. Huli na rin umano nang malaman niya ang tunay na edad ng nobya. Nakilala ni Freddy ang babae sa kanyang show sa Oriental Mindoro noong Mayo. Muling binuhay ng Hollywood ang horror classic ni Stephen King na Carrie. Eksklusibong ikinuwento ng bida nito na si Chloe Grace Moretz ang pagiging eksperto niya sa paggamit ng kutsilyo mula Batangas, ang balisong. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. I can make things move. Sa remake ng classic horror thriller na Carrie, si Chloe Grace Moretz ang gumaganap sa dalagitang biktima ng bullying at may angking telekinetic power.
When you were reading the story, was there ever a point in time when you're like rooting for a happy ending for Carrie? Totally. When you see her step into prom, you look at her and you go, maybe, just maybe, she can be normal. Yeah. Maybe if she doesn't get that blood dumped on her, maybe if nothing happens to her and she just lives her life that night, who knows what might happen to Carrie. Maaksyon ng pelikula pero hindi na bago sa young star ang gumawa ng mga mapanghamong eksena. I'm hit girl. Unang sumikat si Chloe sa pelikulang Kick-Ass kung saan gumamit siya ng Pinoy na armas, ang balisong. How expertly you wielded the balisong. Oh Or the yeah, the balance. Oh my God, yeah. In Kick-Ass. It's amazing. It's an amazing tactic to learn. They think I'm weird. Isang dalaga sa itinuturing na most promising young superstar sa Hollywood, pero sa batang edad na 16, may mga masasakit na karanasan na rin kaya nakaka-identify daw siya sa kanyang pagganap bilang Carrie. I've dealt with a huge amount of scrutiny in my life. You know, I'm only 16, but I've dealt with a lot of scrutiny. I've dealt with a lot of hate. Palabas na ngayon ang pelikula sa mga sinihan sa Pilipinas. Yong Chavez, Patrol ng Pilipino, Hollywood, California. Andito pa rin po tayo sa famous na Lubok Church at kanina po ay nakita nating sama-sama ang Lubok Children's Choir na isa sa mga tinaguriang pinakamagagaling na umawit sa buong mundo. At kabilang po sa napanalunan nila ay ang first place o gold medal sa Europe and its Songs na ginanap sa Spain. Third place din po sila sa Cartamen Coral de Tolosa de España o sa Spain. Kasama po natin ngayon si Carmel May Inson, isa po sa mga miyembro ng Lubok Children's Choir. Kayo ay laging nagpa-practice dito? Okay. So, paano kayo ngayon magpa-practice na wala ng simbahan? Sa ngayon po, kanselado po lahat ng aming practice kasi medyo may sira po yung practice hall po namin. Tapos, pero by this December po, may invitation po kami sa Vietnam. Vietnam? Opo. Vietnam, okay. Ikaw ba, kayo bang grupo, ilang beses na nakakanta sa simbahan? Marami na po kasi every Sunday. Every Sunday? Wednesday, Okay. Tapos mga special occasions po. Mga special occasions, okay. Ngayong nasira na ang simbahan ng Lindol, siyempre ang ating mga kababayan ay, well, hindi naman sa masama ang loob, kundi sanay nga, masasabi natin masama ang loob dahil nasira ang makasaysayan simbahan. Ano? At kayo mga bata na dito kumakanta linggo-linggo ay hindi na ngayon makakanta. Meron ka bang mensahe sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Bohol, kundi sa buong Pilipinas, kayo mga bata? Sa aking mga kababayang Boholano po at mga Pilipino, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Masakit man isipin ang nangyari pero dapat tanggapin po natin to. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Pagsubok lamang po ng Diyos. Manalig po tayo, magkaisa at magtulungan. Yan lang po. Okay. Kami ba ay bibigyan nyo ng sample? Opo. Okay. Sige. Narito po ang Lubok Children's Choir. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to all light, guide us with your grace.
Yan po ang Lubok Children's Choir sa harap po ng bumagsak na Lubok Church. At yan naman ang pag-asa na dala sa atin ng mga kabataan sa kalagitnaan ng trahedya. Yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. At mula naman po dito mula sa Lubok Church, sa bayan ng Lubok dito sa Bohol, maraming salamat at maayong gabi, bayan.